We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa lahat nating mga leaders, pastors, lahat po nating mga disciples, lahat ng cell group members natin. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat nating mga taga-subaybay ng ating morning simbahay, ay welcome po muli sa ating pagsamba ngayong umaga sa ating Diyos na buhay. Wini-welcome natin lahat ng mga nanay, mga tatay, ganun din lahat ng mga anak sa kanilang mga tahanan na sama-samang sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating simbahay. At good morning po muli sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa lahat nating mga kapatiran, mga leaders, mga disciples natin, mga followers ng ating Panginoon na nasa labas ng bansang Pilipinas. Welcome po at good morning sa ating lahat. It's a privilege again na we can worship God in spirit and in truth. Even we are in different location, alam natin na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. And we know na patuloy niyang binabago ang buhay ng marami. And we are praying na marami pang mabago ang buhay sa pamagitan ng ating online simbahay, online cell group, mga mentoring po natin. So, welcome sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagtitipon in different location, different places na sa labas ng bansa ng ating Pilipinas. So, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin sa mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo. And we pray na continue to guide us, teach us sa iyong mga salita na aming pagsasaluhan ngayong umaga. This is a special day sa bawat isa sa amin dahil kahit kami ay nasa iba't ibang lugar, we can worship you in spirit and in truth through online platform. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na binigay mo sa amin, na kahit saang dako kami, you are omnipresent God, unlimited God, and you can talk to us sa bawat isa sa amin na nagagather sa aming mga lugar. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming pagsamba sa oras na ito. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sama-sama po nating sambahin ang Diyos na buhay saan man kayo naroon. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Faithful then, you are faithful now. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Oh God, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Oh Jesus, you're always enough. Jesus,
Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Oh, your promise stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, you never failed us. They will sing of your goodness. Oh, Jesus. Oh, 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 oh. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe. Come on. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Oh, your promise stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. God, and I never will forget. You've never failed me yet, and I never will forget that you've never failed me yet, and I never will forget that you've never failed me yet,
Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig. At ngayon, ang ating mga notebook, mga ballpen natin at yung mga Bible natin ay nasa tabi na po natin upang sama-sama nating pagsaluhan ang kanyang mga salita. At ang ating bahay-sambahan ay kung saan kayo nandyan, andyan ang ating Diyos na buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pag-usapan ay isa sa mga mahalaga na dapat pinapractice ito ng mga anak ng Diyos. Kung nais nating tumibay, tumagal, hindi lang tatagal, kundi forever, lalong pabuti, paayos, pagaling ang ating paglilingkod sa Panginoon. This is very important, ang ating pag-usapan. Ang ating paksa sa umagang ito ay tinatawag kong altar life. Ibig sabihin, mahalaga na tayong lahat ay nagpapahalaga ng ating altar life. Para maunawaan natin, may mga kinagawian ng mga ninuno natin na may mga altar ang tahanan. Pero ito iba to. Itong altar na ating pag-usapan ay may kaibahan nito sa mga ginagawa ng mga ninuno natin na merong isang lugar, tapos may nakalagay na kung saan ay merong nakalagay na gawa ng kamay ng tao, may kandila, tapos diyan lumuluhod. Hindi ganon ang altar na ating pinag-usapan. Ang ating pag-usapang altar, mga kapatid, may kaibahan ito sa practices ng mga ninuno natin noon. No, yung altar, meron pa yung pagkain, may kandila, at diyan pa lumuluhod. At meron diyang nakatitig sa iyo na gawa ng kamay ng tao. No? So, hindi ganon ang ating altar. Kasi sinira na yan sa Old Testament. Pinasira yan ng Lord, no? Yung sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Kaya mahalaga tong ating pag-usapan about altar life. May kaibahan to sa pananaw natin na altar na niluluhuran, may picture ng tao, tapos may pagkain, no? Hindi ganon ang gusto kong emphasize na altar. No? Kasi we worship God in spirit and we worship Him in spirit and in truth. So we can build altar kahit saang place tayo. Pero tingnan natin, ano ba meron sa altar? Leviticus chapter 6, 12 to 13. Sabi sa Leviticus chapter 6, 12 to 13, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamamatay. So dito may command si God na dapat the fire keep burning sa altar. So may inihandog pa dyan tuwing umaga. At ang sinasabi sa mga priest na in charge sa altar, dapat ang apoy ay hindi na mamatay sa altar. You know, altar signifies the presence of God. And the fire signify the power of the Holy Spirit. Kaya nga hindi dapat na mamatay ang apoy. Kaya maraming Kristiyano na mamatay ang paglilingkod, walang altar life. So, pagdating sa New Testament, si Jesus, makapapansin po natin, early in the morning, nagpipray po siya. So, ibig sabihin, yung ating prayer and devotion, saan ka man, you start to build your altar. At yan ay isa sa mahalaga na dapat nating malaman. In Mark 1:35, pupunta tayo sa New Testament ngayon. Mark 1, verse 35. Si Jesus, bago siya magsimula ng lahat ng ministeryo niya, ang sabi sa verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So, mahalaga tong ating pag-usapan, mga kapatid. Kasi ganito yan. Bakit pag-usapan natin ng altar life? Altar life is our private, secret place. At dapat nating malaman na
kung anong nakikita natin sa bawat isa sa atin sa paglilingkod, nasusustain yan kung paano mo binabalyo ang altar life mo. Kaya yun ang ating pag-usapan. Kasi sa altar, diyan ka nagpipray, diyan ka humihingi ng empowerment, diyan ka nagdi-devotion. Ibig sabihin, you must have your secret place or private place. Kung ang bahay naman natin walang mga room, antayin nating matulog lahat. So wala tayong dahilan. Kung ang bahay natin ay madami tayo sa bahay, nanay ka, mga anak, antayin natin ang lahat nakapagpahinga. Spend time to your altar. Maybe sa kusina, sa sala, sa kwarto, o sa labas ng bahay ninyo. You can spend, I think, mga 30 minutes or an hour na you talk to God. That is your altar life. And you must have an altar place. No? So, sa kusina nyo, sa kwarto nyo, kung ang lahat ng tao naman ay nagpapahinga, we need to spend time, mga kapatid. Kasi sinabi kanina sa Leviticus, huwag hayaang mamatay ang apoy sa altar. Ibig sabihin, humuhugot tayo ng lakas, humuhugot tayo ng guidance sa altar life natin. That's why we read our Bible and we pray every day. That is our strength. That is why, bakit mahalaga ang altar life? Number one, altar life sustains your strength. Ang ating altar life, nagpapanatili ito ng ating lakas. Because God is the source of life. Physical and spiritual. Galing lahat sa Lord yun, mga kapatid. Kaya ang buhay natin, tandaan natin to, no? It's like a gadget. May mga cellphone kayo. Diba? Kahit high-tech ang gadget mo at talagang upgraded ang gadget mo, kahit expensive yan, kapag lubat yan, walang kwenta yun. Diba? Kahit latest yung gadget mo, pag wala na yung battery, hindi rin siya kagamit-gamit. So anong message nito sa atin? Alam nyo mga kapatid, sa ating patuloy na pamumuhay everyday, nalulubat din tayo. No? Exhausted, naranasan mong exhausted ka, napapagod ka, kahit sa paglilingkod, naranasan ninyo yon. At kahit sa mga nagtatrabaho ng 8 hours a day, naranasan ninyo na you are exhausted. Parang naubusan ka, nawalan ka ng enerhiya. Pati yung pag-iisip mo para wala na ring, hindi ka na rin makapag-isip ng maayos, ng matino. At pagkatapos, kung wala kang altar life, ang papasok dyan, yung mga toxicity sa mundo. Yung sinasabi ng kaibigan mo, sinasabi ng kapitbahay mo, sinasabi ng close friend mo. May mga nagpipid sa paligid natin. Hindi ka nagbabasa ng Bible, pero nakikinig ka sa mga maling pananaw ng tao. Maling mga opinion. Kaya, hindi ka ganun kalakas. Kasi wala kang stand. Pero ang altar life sustains your strength. Ito yung nakakonect ka palagi sa outlet, sa source na nagbibigay ng strength sa atin. Kaya tandaan ninyo, sabi nga ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, si Paul, may altar life siya. Kasi, sabi niya, I can do all things through Christ. So, hindi sa sarili niya, but through Christ, who strengthens me. Hindi siya ang nagpapalakas ng sarili niya. Pinapalakas siya ni Jesus Christ. Kasi si Pablo, kahit sa bilangguan siya, yung enerhiya niya, hindi naubos, hindi siya kinakapos. Why? Sa likod nun, may altar life si Paul. Ibig sabihin, kahit malakas ka physically, hindi mo masustain ang life mo. Kaya nga, buringot ka, irritable ka, madali tayong mahulog sa anumang gawa ng trap ng kaaway, napaka-unreasonable na ng ating mga sinasabi. Sa likod pala nun,
wala kang prayer life at wala kang devotional life at hindi mo na nailabas sa mga damdamin mo kasi you don't value your altar life. Because altar life is your secret and private place. Diyan ka iiyak kay Lord, diyan ka magpipray, diyan mo kausapin ang source of your strength, spiritual and physical. Kaya tandaan ninyo, refleksyon ng paglilingkod natin sa labas kung ano ka sa loob. Bakit may mga Kristiyano ay kinakapos? Bakit marami ang mahihina, marami ang marurupok, marami matilisurin, marami ang fragile, yung parang kunting pitik lang, masama na agad ang kanyang kalooban. Bakit? Pag lingunin mo yan, pag i-discover mo yan, yung tao na mahina, marupok, matampuhin, hindi siya nag-build ng altar life niya. Because, tandaan natin to, what you are doing outside is the reflection of your altar life. Kung anong ginagawa mo sa labas, halimbawa, sa church, ikaw palagi ang nakikita. Nakikita ang sipag mo sa paglilingkod. Pero, pagdating din sa online, makikita active ka sa cell group, pero biglang na lang nawala. Biglang na lang nag-left the group. Biglang na lang hindi mo na malaman kung nasaan. Actually, mga kapatid, may problema altar life nun. Kahit sa church ka pa matulog, pag wala kang altar life, matitisod ka pa din. Manghihina ka pa rin. Maliligaw pa din yung landas mo. Kasi ang source of our strength, isa lang, our God. Kaya like what I said, kung ano ka sa labas, reflection niyan ng private life mo sa loob. Kaya magtataka ka, bakit Kristiyano to, ganito magsalita, puro negative, puro reklamo, puro argumento, pagdating sa paglilingkod kay Lord, kasi sa totoo lang, sira na ang altar life noon. O baka wala siya na-build na altar life sa buhay niya. Kaya sabi nga sa Leviticus, keep the fire burning. Ibig sabihin, huwag hayaang mamatay ang apoy sa altar. Ibig sabihin, ang tao na wala ng apoy sa paglilingkod, sa pagsamba sa Diyos, sa cell group, patay ng apoy. Wala ng sigla. Kasi hindi niya inalagaan ang kanyang secret place, and that is his prayer life, devotional life. Diyan siya nag-kneel down kay Lord. Kaya kahit si leader yan, kahit pastor, pwede tayong bumagsak if we ignore our altar life, mga kapatid. Ultimo si Jesus Christ sa Mark 1:35, madaling araw pa lamang. Anong sabi dito? Bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So kahit sa church, lahat na napaka-versatile mo, lahat meron kang ginagampanan. Si leader ka, musician ka, media team ka pa, primary ka pa, everything you embrace. Pero mapapagod ka pag wala kang altar life. Time well ka, maubusan ka. Nakita niyo mga kapatid? At makikita mo, bakit hindi productive itong hawak ko, lahat na lang ay hindi siya nagbubunga. Kasi ginamitan mo ng galing at talino. Pero wala kang strength galing sa itaas. Dapat katulad tayo kay Paul, I can do all things. Possibly. Posible lahat, magagawa akong lahat. I can do all things. How? Through Christ, who strengthens me. So si Pablo, ang hinuhugutan niya ng lakas, hindi siya nalulubat, nagkakaroon siya ng connection sa Diyos through altar life. Kaya ang gadget mo, nalulubat yan, nalimutan mo, gamit na gamit, hindi mo pala yan nare-recharge. Ganon din tayo. Akala natin sa labas, aktibo ka. Kikita, napaka-active mo, pero passive ka sa altar life mo. Walang kabuhay-buhay altar life mo, wala ka palang prayer life. Ina-underestimate mo yung mga devotional life. So, you are active outside, but you are inactive inside of your spirituality.
Kaya magtataka ka, ang tagal na to. Nauna pa to sa akin. Bakit ganito magsalita? Yung pala, mahilig sa chismis pero hindi nakipag-usap sa Diyos. Mahilig manira ng tao pero hindi nagbabasa ng Bible. Mahilig mag-comment sa mga nangyayari sa paligid, maling information pang nakuha dahil hindi siya nagbabasa ng salita ng Diyos dahil wala siyang altar life, wala siyang prayer life, mga kapatid. Kaya this is very important, mga kapatid. Wala palang panalangin, walang pagbabad sa salita ng Diyos. At maraming mga disciple, mga lampa, no? Pag sinabi lampa, madaling matumba, yung palaging natitisod, no? Kasi walang laman ang loob. Walang karga ng salita ng Diyos. At walang apoy ang puso sa paglilingkod. Ang taong may altar life, the whole day of his life or her life, kahit maghapon niya na mag-serve kay Lord, kita mo yung energy niya naka-reserve. Parang like a boxer, tapos niya ang 12 rounds, bitin pa siya. Why? Kasi yung enerhiya niya, may continuity, punong-puno siya ng enerhiya because of his altar life. Mga kapatid, nag-cell group na yan, nag-one verse evangelism pa, nag-consolidate pa yan, nagturo pa. Kita mo pa rin, hindi nalulubat. The secret place ay nasa kanya. He value his secret place in life. May makikita ka, may mga tao na naglilingkod kay Lord, ang lalamya. No? Pero pagdating sa labas, ang sisigla. Pasyal dito, punta dito, kung saan-saan. Pagdating sa mga lakaran, talagang very active. Pagdating sa cell group, malamya, matamlay. Kasi sa totoo lang, walang na-develop na spirituality sa altar life niya. Kaya tandaan natin, you cannot sustain your service to God if you have no altar life. Kaya dito nyo ngayon matrace, bakit ito akala mo matured? Akala mo talagang matibay? Ba't naakay pa? Ba't nawala? Ba't bumalik sa mundo? Sa totoo lang, walang altar life yon. Hindi nag-spend ng oras yun kay Lord. Pero ang galing manalangin sa public, pero wala palang private prayer sa buhay niya. Hindi lumuluhod kay Lord. Kaya tandaan natin, altar life sustains our strength. Second, bakit mahalaga ang altar life natin? Pangalawa, clarifies your direction in life. Alam ninyo, kapag tayo ay buhay na natin yung altar life, no? God is spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Ang kama mo, pwede mo gawing altar yun. Hindi lang higaan, diyan ka pa lumuhod dapat. Diba? Nakataas ang kamay mo. Kung saan ka nakataas ang kamay mo na mag-isa ka, that is your altar life. Sa kusina nyo, kapag nakita mong tulog na lahat ng tao, pwede mong gamiting altar life yan. Kaya nga sabi ng Lord, kapag manalangin kayo, sarahan nyo ang pintuan, kausapin ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga ng altar life. O kaya may bakante kayong mga lupa. Pag lumabas ka ng bahay nyo, na kung saan, tahimik at doon mo kausapin ang Diyos na nagsasalita ka sa Kanya. At nakatingala ka sa itaas, di ba? Nakataas ang kamay mo. Because altar life clarifies your direction in life. Ang iba, malabo direksyon sa buhay. No? Hindi malinaw. Hindi malinaw ang leading ng Holy Spirit sa kanila. No? Kaya, pag hindi mo binalyo ang altar life mo, misdirected ka. Kaya pansinin ninyo, sa halip na mag-disciple, jowa ang hinahanap. Kasi walang prayer life yan eh. Walang devotional life yon. Naging blurred sa kanya ang vision. Kasi, hindi magbibigay ng direction si Lord pag hindi mo siya palaging pinapakinggan through His Word. At hindi mo siya kinakausap
through your prayer. Kaya ang mga decision mo, through your emotion, unlimited mind. Kaya pag may nakita kang gwapo, kahit hindi ka pa niligawan, nagpi-flirt ka sa kanya. Kasi wala ka namang prayer life wala kang devotional life. Kaya mangyayari mga kapatid, ang iba naman, may mga desisyon na palpak, napapahamak tayo, kaya iba na scam. Alam nyo, ang Kristiyano na na-scam financially, nadali yon dahil hindi siya nagko-connect sa Diyos. Iba tahimik lang pero nadali yan financially. Na-attract sa mga offer. So may nadali sa finances, no? Kasi akala mo close friend mo pa pero hindi mo alam mananakmal pala. Because you have no altar life, you have no guide in your life, misdirected ka. Nakita nyo po? Tapos pumasok ka sa isang relationship na hilaw. Kaya may mga nagsisisi, maraming nagkamali. Kaya tandaan natin, hindi sapat na nakinig ka lang ng Word of God, hindi sapat na may community cell group ka. You must have your private life. You talk to God one-on-one because it clarifies your direction in life. Ito yung nakalimutan natin. Active ka nga sa cell group. Active ka makinig ng Word of God. Pero hindi ka aktibo pag nag-isa, magbukas ng Bible. Hindi ka aktibo na kausapin si Lord in private. Kasi tandaan natin, hindi lahat ng mga dalahin natin kayang sagutin ng ating wife or ng husband o ng parents mo. Kasi kailangan din nila na kausapin si Lord. Kaya hindi lahat ng mga problems natin, mga struggle natin sa buhay, masasagot ng kaibigan mo. Masusustain ka lamang, madadayre ka lamang if you talk to God in a private place, and that is your altar life. Kahit ilabas mo pa ang saluubin mo sa mga friends mo, di ka not give total solution to your problem. Only God. Sa Diyos ka umiyak, sa Diyos ka lumuhod. Kung wala ka talagang altar life, wala kang place, maliit, pumasok ka sa comfort room ninyo. Kaya nga tinawag comfort room Di po ba? So, doon mong ilabas ang mga saloobin mo. Ibig sabihin, kung saan komportable ka, you and God, may communion kayong dalawa, kinaklarify na ni Lord yung direction mo sa buhay. Ayan. So doon mo makikita ngayon na ginaguide ka ni Lord, kaya Kanya niligtas para gamitin Kanya ngayon. Mga makasariling mga tao, walang altar life yon. Kagagraduate lang, hindi pa nga nakatapos sa pag-aaral ay naghanap na agad ng kanyang partner sa buhay. Merong ganyan. Ang iba naman, nung nagkapagtrabaho, hindi pa natulungan ang parents. No? Nagmalaki na. Ang iba, misdirected. No? Nung nag-aaral, ang sipag sa church. Nung nakapagtrabaho, lumaki ang kita. Hindi na niya kilala leader niya. Yun ang mga buhay na misdirected, na walang gabay galing sa Panginoon. Yung mga taong makasarili, malabo direksyon sa buhay nun. Kapatid, yung me, my, I. Ganyan ang mga taong makasarili. Pero kapag ikaw ay may altar life, kinaklarify ang direction mo sa buhay, kita mo, unahin ko ang Diyos, mahalin ko magulang ko, no? I-bless ko ang church na pinanggalingan ko. Ibig sabihin, wala kang pag-iisip sa sarili mo. That is discipleship. Kasi sapat ka Sapat na si Kristo sa iyo. Hindi ka man humingi ng sa sarili mo, God supply all your needs according to His riches and glory. Ganon si Lord. So you think always of other people. You think of your parents. You think of your siblings, relatives for their salvation.
You think always of your church. How you bless your church. Pero ang taong walang direction sa buhay, you think always of yourself. Naging self-centered, self-seeking, self-serving. Kaya tingnan natin, si Christ ang the best example na malinaw direksyon niya sa buhay. He was born to die. Yung direction sa buhay ni Kristo. Diba? Alam niya pinanganak siya para mamatay. Malinaw kay Jesus Christ yun. Diba? Ibig sabihin, nakikita na ni Lord na nandito siya sa lupa. He was born to die, to suffer for us. That's why we celebrate, we commemorate our communion every first Sunday. To acknowledge the work of Christ in our life. Pinanganak siya para mamatay para sa iyo. Pinanganak siya para mag-suffer para sa iyo. Mga kapatid, kasi may altar life si Christ. Napupursinan niya ang buhay niya kung bakit nandito siya sa lupa. Diba? Ikaw, hindi mo kasi nakikita kung ano ka, walang guidance ang buhay mo, kaya parang nagkakabuhol-buhol na lubid ang buhay mo. Mga decision making mo galing sa iyong kaibigan, mga pagpapasya mo galing sa opinion ng ibang tao. Hindi galing sa mga godly people, hindi galing sa mga godly leaders. Why? Kaya minsan, mamalay mo, ang bata mo pa, mabisyo ka na, marunong ka na uminom ng alak, manigarilyo, magdroga, at feeling mo entitled ka na, nangangatwiran ka, pero wala ka namang napatunayan. You know why? Yabang kasi ang inuuna. Hindi ang pagpakababa sa harapan ng Diyos para manalangin, lumapit sa mga godly people. Tandaan natin, ang buhay mo walang direksyon kapag wala kang altar life. Tingnan ninyo si Jesus Christ. Matthew 26:36-39. Isa sa mga altar life ni Jesus Christ sa huling yugto ng buhay niya, matatagpuan sa Gethsemane. Matthew 26:36-39. Tingnan natin. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. So, tingnan ninyo, pag may altar life ka, you separate yourself to a group of people like si Christ. Dito lang kayo, magpipray lang ako. So, hindi yan grupo ng mga tao na sama-sama na isang altar life. Hindi. Ang altar life, ikaw at ang Diyos lang. Sabi ni Christ, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at naghirap ang kanyang kalooban. At ano pong sabi dito? 38, kaya sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. So alam nyo, sa altar life, you can express your feeling. Si Christ, in-express niya ang naramdaman niya bilang tao. Nalulungkot siya, puno siya ng hapis, puno siya ng kalungkutan. So tandaan natin, may mga nangyayari sa buhay natin yan. Hindi lahat ay palagi kang masaya. And that is part of life. That is part of our emotion. Masaya ka, dumarating din ang kalungkutan sa iyo. Do you serve God? Dumarating sa iyo na may mga decision making kang gagawin. The best place is your altar life. Minsan kasi may mga decision tayo na napaka-crucial. Ang ginawa natin, pumunta tayo sa, problem mo financially, pumunta ka sa malaki ang patubuan. Naku po, dami na disgrasya dyan. Nahagip ka pa ng mga scammers. Kasi hinahanap ng mga scammers yung mga taong gipit, mga taong tuliro ang utak. Pero pag may altar life ka, any problem you have,
masolusyonan yan. At yun ang problema sa mga nasumusunod kay Jesus Christ. Problema ng mga kahit disciples, leaders. Binasura nila yung kanilang prayer life at devotional life. In-underestimate nila yon. Di nila alam, nagbibigay ito ng direksyon sa buhay natin na kapag lumuhod ka, umiyak sa Lord, after that, everything will be clarified in your mind, in your heart. Nilabas mo lahat sa Panginoon, then the Holy Spirit will intervene at pag alis mo sa altar place mo, you have the wisdom, guidance, direction from God. Sa ating kasi, na-underestimate natin yung prayer, devotion, una pa trabaho. Kaya pansin niyo, lahat ng mga kapalpakan na ginagawa mo for the whole day, pag nalaman mo lamang to, hindi ka pala nagpipray. Hindi ka pala lumulod sa Lord. Hindi mo iniiyak ang mga damdamin na meron ka. Hindi ka honest kay God. At pag tinanong ka, how are you? I'm okay, but you are not okay. Because you throw away your altar life. Kaya never start anything in your life without your prayer and devotion. That is part of your altar life. Kaya sabi ni Christ, maghintay kayo rito, samanin niyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin. So ganun. Any posture you can in altar life, pwede ka lumuhod, magpatirapa. Halimbawa, sa loob ng bahay niyo, may kama ka dyan, umiyak ka kay Lord. Sabi dito ni Jesus Christ, sa Getsemani ito Ama ko, kung maari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kita nyo mga kapatid, habang nagpipray si Christ, nakikita niya, hagupitin siya, murahin siya, duraan siya. Nakikita na niya yon, napupursin na niya. Kaya sabi niya, Ama, ilayo niyo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Pero ito matinding sinabi niya, plano na ng Diyos, pinanganak ako para magdusa, para maghirap sa mga tao na hindi ko kaano-ano. Pero dahil utos ng Diyos sa akin do. Ano sabi niya? Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Not my will, but your will be done. Alam niyo, pag may altar life ka, napupursi mo na may darating na mga pagsubok sa buhay mo, hindi mo maiwasan yan. Ang isa lang sa lalabas sa bibig mo, not my will, but your will be done. And after that, suffering naranasan ni Christ. Shame, kahihiyan na naranasan ng Panginoon natin. Lahat ng curse na dapat taglayin natin, pinataw kay Kristo. Upang ikaw ay mawala sa sumpa, makalaya sa sumpa. Upang ikaw ay mabago ang buhay because of the suffering of Christ sa cross ng Kalbaryo. Nakita ito ng Panginoon. Kaya siya ang best example na alam niya direksyon ng buhay niya because of his altar life. Tayo kasi, minsan, nadaya tayo. This is now my direction in life. No? Ang direksyon ko sa buhay, gusto kong umunlad. Kaya tayo minsan, dampot na lang ng mga apam. Di ba? Yayaman ako dito, this is my direction in life. Ngayon, nung nagka-apam ka, bugbog sarado ka ngayon. Kasi nagmamadali ka eh. Diba? Iba, hablot na lang kung sino-sinong mga foreigner para sila ay makakuha ng paglago sa buhay. Pero that's wrong. Di ba? We compromise. Pero nakita natin ang pagpapala galing sa Lord talaga yan. Na kung saan kapag sa Lord ka, hindi ka niya ilalayo. Lalapit ka pa sa Kanya, may partner ka pa na naglilingkod din sa Panginoon. Kaya, Christ is the best example na makita natin, hinarap niya ang suffering, hinarap niya ang mga curse sa buhay niya. Tayo takot kasi sa mga paghihirap. Takot tayo, gusto natin yung buhay na hayahay, buhay na maalwan. Di natin alam sa likod nun, may kadiliman. Pero tandaan natin, kung naglilingkod ka, naranasan mo yung
temporary lamang yan. No? Suffering, ano ba mga suffering natin? May mga taong kumukutya sa iyo, pinagtawanan ka, may mga magulang na pinagbawalan ka sa paglilingkod o asawa mo, kinukontra ka, kalaban nila si Lord noon. That is suffering in your life, but someday, maging kasama mo na sila sa paglilingkod kay Lord. Because you have your altar life, nalala nyo ba, may primary kami na gumagamit dati nung wala pa sa Lord. Ang asawa niya, pinapatungan siya ng kamay. Part ng altar life ng wife niya. Ngayon, he is now a primary. May mga disciples siya na mga lalaki. Kasi, ang asawa niya, nakita yung direction ng buhay nila, kailangan siya masave. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, ang isang malinaw na direksyon sa buhay natin, dalhin natin pamilya natin, kamag-anak natin, patungo sa Lord. Kasi mga tao na bulag ngayon, bingi sa salita ng Diyos, all things are possible with God. Kapag bumaba ang Holy Spirit, kaya niya baguhin ang tao na nadimlan ng kaisipan. Ang taong maraming vices. At nangyari yan dito sa atin. Ginamit ni Lord na instrumento ang CGS Philippines. May mga adik na nakalaya. May mga addiction, ano man yan, addiction sa pag-inom ng alak, addiction sa droga, addiction sa porn site, no? Maraming area ng addiction, pero nang nakilala nila si Lord dahil may isa ka sa masipag na nag-reach out sa kanila, isa rin sila na naklarify nilang direksyon sa buhay. Kasi nag-abot sa kanila, malinaw din direksyon sa buhay. Tandaan natin, hindi ka ihuhulog sa kanal, sa putikan, ng taong malinaw ang direksyon sa buhay. Kaya pag malinaw ang direksyon sa buhay mo, dadalhin mo rin ang mga tao sa tamang landas ng buhay. Kaya importante sa isang leader, sa isang pastor, sa atin, na ginagamit ng Panginoon, we have our altar life. It gives direction in your life. At dapat maunawaan natin yon. Kaya huwag niyong hayaan ang altar life niyo. Actually, the purpose of this message is this. Strengthen your inner man. Strengthen your inner being. How? Alagaan mo ang altar life mo. Na makita ninyo ang altar life is your private talk with God. Any problem you have today, physical problem, mental problem, spiritual problem, financial problem, kayang lutasin ni Lord yan kapag ikaw ay magpakababang kausapin siya. Bihira gumagawa niyan. Biro mo, magsasalita ka mag-isa, wala kang nakikita. But if you understand who God is in your life, God is Spirit, pwede kang umiyak o magulhol na andyan si Lord na walang nakakaalam sa ginagawa mo. Kaya paglabas mo sa room, you are strengthened again for the whole day. And you must practice that, mga kapatid. Kaya alam ninyo yung mga matitibay na mga disciples, mga leaders, ang secret place nila, hindi nila hinahayaan. And that is their altar life. That is their altar life. Kaya ang altar life natin, wala namang permanent place yan eh. Kung empleyado ka, pag mag-break kayo, hanap ka ng isang place na private, sa break mo, doon ka mag-pray. Di ba? So, pwedeng gawin mong altar life yung sasakyan mo. Doon ka mag-pray. So, anywhere you can build your altar life to clarify your direction in life. Naway nakita nyo kahalagan ng altar life natin. Ang taong misdirected, walang altar life yon. Dinidiktahan na lang siya ng kaninong kahit sino mga tao, sama dito, sama doon, pakinig dito, pakinig doon, kasi hindi stable ang altar life. The third, altar life gives you wisdom from above. Alam ninyo, ang masarap, may wisdom ka sa taas. Kasi pag walang kang wisdom sa taas, you always listen to the noise of people.
You always listen sa mga opinion ng mga tao na akala mo may galing at talino. But you have no strong foundation from above. Example lang, saan tayo makakuha ng wisdom? Ang wisdom na makukuha natin is from the Word of God. At kapag babad ka sa salita ng Diyos, hindi ka mapapariwara. And that is wisdom from God. Nakita niyo mga kapatid? Kasi we have limited human intellect, but we have divine perspective from God. Kaya tingnan ninyo, anong sinabi sa 1 Corinthians 3:19-20? Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Kaya nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, batid ng Panginoon, ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. See? Ang wisdom ng mundo, kamangmangan sa Diyos. At ang iniisip ng mga marurunong ay walang kabuluhan. Sa case lang mga kapatid, bibigyan ko kayo ng example. Hindi naman kayo siguro naiwan sa balita dahil may mga social media. Ang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, kapag may wisdom ka from above, alam mo na ang mga nangyayaring kalukuhan sa ating bansa. Kasi, katulad nito, bigyan natin ng example. Ang guide natin sa buhay para magkaroon tayo ng wisdom is the Word of God. The Word of God is permanent. Ibig sabihin, if you obey the Word of God, you have your wisdom in life. Nasabi ko to sa morning prayer. Halimbawa, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. Ang mundo, gumawa ng kanilang creation, may third sex daw. Na ang lalaki pwede magkaroon ng damdamin sa kapwa lalaki. Ang babae magkaroon ng damdamin sa kapwa babae. At yan, it's okay. Pero ang manual, balikan mo. Yun ang strong na batayan mo. Nakita mo, lalaki ako, dapat damdamin ko lalaki. Hindi ako dapat nagsusuot ng palda. Babae ako, hindi ako dapat gumagalaw katulad ng isang lalaki. Dapat nakikita sa akin inside and outside yung creation ni God. So nakita mo, violation sa Word of God yun. Kaya ang buhay mo, hindi yan magugulo. So pagdating sa finances, nakita mo, akala mo dati sa iyo lahat. Natuklasan mo, binabalik mo ang ikapo para kay Lord. At nakita mo, kahit kinakapos ka, hindi ka naman baon sa utang. Because you are faithful in returning what belongs to God. In the area of finances, hindi yan ginagawa ng marami. Ikaw lang, isa sa mga gumagawa. So kapag na-violate ang Word of God, nagkakaproblema ka sa finances kahit anong gawin mo, kahit millions pa ang pera mo, baon ka pa rin sa kakulangan. Sa relationship, magulo relationship mo kasi ang karelasyon mo kapwa babae o kaya kapwa lalaki. So hindi mo pwede i-twist o baluktutin ang salita ng Diyos para masunod lang ang damdamin mo. The Word of God is final, mga kapatid. That is the final authority. Pagdating sa bansa natin, ang pinakabibliya ng bansa natin is the Constitution of the Philippines. Bakit magulo ang bansa natin? Bakit siya magulo? Alam niyo ba ba't magulo bansa natin? Binabaluktot ng mga nasa itaas ang Constitution. Hindi nila alam kung ano yung quorum. Kaya may kolorum at may quorum. Kaya mapakita mo dito, pag ikaw ay isang Kristiyano na nagbabasa ng Bible, ang nangyayari sa bansa natin, may galaw na mga wickedness at righteousness. And you have to decide to yourself. Kaya nga lahat ng Pilipino dapat nagbabasa, nag-aaral. Hindi po tayo dapat nakikinig lang kung kahit kani-kanino. So anumang paksyon o anuman ang pagdating sa mga
mga politics, mga kapatid, ang titingnan mo dyan, ititrace mo. Ang pinaka-final stand pa rin is the Constitution of the Philippines. That is the Bible of the Philippines. Pero binabaluktot. Diyan ang gagaling ang kaguluhan. Kaya ang sabi ni Lord dito, ang karunungan ng sanlibutang ito ay kabubuhan sa paningin ng Diyos. Kaya maraming matalino na bobo. Maraming matalino pero bobo. Nasa pamahalaan natin yan, mga kapatid. Pero ang kamangmangan sa tingin ng mga tao ay karunungan sa Diyos. Kaya nalaala ko palagi yung sa morning prayer natin, no read, no write. Pero sumunod siya sa Lord, pino siya na leader niya, now a leader of leaders. No read, no write yon. Ang tingin ng mga tao mangmang, pero sa tingin ng Diyos, matalino ka. Nakita niyo mga kapatid? That's the standard of God. Is different from the standard of this world. Kaya pag may altar right ka, you can identify what is wicked and what is wrong. What is wicked and what is righteous. Even in our government. Because it gives you wisdom from above. Hindi ka sumasabay lang sa opinion ng mga tao. Kaya pag ikaw ay isang disciple, leader ka man, you stand to what is truth. And that is the Word of God. Same with our nation sa Pilipinas ngayon. Once na binangga ang konstitusyon at binabaluktot yan, magulo ang bansang Pilipinas. Magulo ang buhay ng Kristiyano kapag binabaluktot niya rin ang salita ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Bible, mga anak, igalang ninyo inyong magulang. Baliktad na ngayon eh. Mga magulang, igalang ninyo inyong mga anak. Intindihin ng mga anak. May pinagdaanan ng mga anak. Binabaluktot. Kaya ang mga parents, ang mga anak may mga sungay kasi pinapamper ang mga anak. Intindihin natin yan kasi ganyan ang generation ngayon. Mali. Dapat ang anak umintindi sa Word of God. Kaya maraming mga yun feeling entitled, hindi makorek, hindi ma-rebuke, hindi madisiplina kasi takot ang parents. Baliktad. Kaya maraming mga kabataan walang alam sa buhay. Marupok ang mga kalooban. Nakita niyo mga kapatid? Kahit mga teacher, takot sa mga estudyante. Baliktad mga kapatid. That is foolishness. Kaya kapag may altar life ka, hindi mo kayang sundin ang sistema ng mundo. Hindi mo kayang sundin ang sistema ng paligid mo. At ikaw, may paninindigan, you stand to what is right and what is wrong. It gives you wisdom from above if you have your altar life. Pagbukas mo lang ng social media, kita mo na ang mga kalukuhan ng mga tao eh. Kung sa social media, dami dyan basura, kita mo na kung ano yung matino at hindi. Pero pag wala kang altar life, kasama ka rin sa hindi matitino. Mag-isip na piling matalino, pero sa harapan ng Diyos ay mangmang. You know why? The bottom line is, no altar life. Kaya naway sa umagang ito, nakita nyo ang kahalagahan ng altar life. It gives you wisdom from above. Kaya sa ating pagtatapos, a person without an altar is easily swayed and deceived by those around him. Hindi ka magtataka na bakit ang iba, ang talino kuno, pero mangmang din. Madaling akayin ng mga mali. An altar life is a lifestyle that sustains and strengthens you until the end of your life. Hindi ka madadaya, hindi ka maguguyo, hindi ka pwedeng lukuhin because it strengthens you until the end of your life. What's the secret? You build your altar life, mga kapatid. Kaya before we end, bago sa ating pagtatapos na to mga kapatid, sabay-sabay tayo sa ating mga communion. Kunin ninyo ang inyong mga kupa at mga alak sa oras na ito. At lalapit tayo sa Panginoon. Naging isa sa mga commemoration natin ngayon to, ang ginawa ni Jesus Christ.
Like sa message kanina, siya nagbigay ng direction, malinaw direction niya sa buhay. Maghirap siya para sa iyo. Mamatay siya para sa iyo. At naway tayo din, malinaw sa atin why we win soul and make disciples, because we understand kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Dahil nagpakalalim ka sa altar life mo. Sige, hawakan natin ang ating mga tinapay at ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Damhin natin ang mga mensaheng ito. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Welcome to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down
Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of our Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. By crosses to wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa palaala mo sa amin na dapat naming bigyan halaga ang aming altar life. Dito kami nagkakaroon ng wisdom kahit anong mga panluloko o anumang mga scam sa paligid namin, mga pangyayari sa aming mundo. Alam namin ang dapat gawin because you gives us wisdom sa mga decision making namin, sa mga direksyon namin sa buhay. I pray na all of us must value our altar life kasi ito ang nagpapalakas sa amin, ang aming connection sa iyo, ang aming private connection sa iyo, Panginoon, and that is our altar life na dapat i-develop namin ito sa aming buhay para hindi kami maligaw, hindi kami manghina, bagkus patuloy kaming pagaling,
palakas, pahusay ng pahusay, because we dig deeper to our altar life. Katulad mo, Panginoong Jesus. I pray blessing to all your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.